Eto na mga boss, pag-usapan po natin ang 6 na boksingerong pasok sa top 100 atletang may pinakamataas na natanggap na bayad o income para sa taong 2024, kung saan pasok sa top 3. Si former heavyweight world champion Tyson Fury, tumataginting na $147 million ang maaring kinita ni Fury sa dalawa niyang huling laban kontra kay Alexander Usyk. Yan kasi ikinaganda sa boxing mga boss. Kahit na natalo ng 2 beses si Tyson Fury kay Alexander Usyk, mas malaki pa ang kanyang kinita at dahil po yan sa fixed contract na tinatawag, kaya manalo man o matalo may naka-fixed na matatanggap, pero huwag lang din puro na lang talo, bababa ang market o ang bayad kapag ganun. Habang pasok sa number 7 spot ang kasalukuyang pound for pound king and 2 times, undisputed heavyweight world champion Alexander Usyk. Umabot sa $122 million ang maaring kinita ni Usyk sa dalawa nilang paghaharap ni Tyson Fury. Nasa number 20 spot naman si Canelo Alvarez, kumita daw ito ng $73 million ang huli niyang laban kontra kay Jaime Munguia at Edgar Berlanga. Pasok naman sa number 30 spot si former 2-time heavyweight champion Anthony Joshua. Umabot daw sa $60 million ang kinita ni Anthony Joshua sa 2 huling laban kontra kay Francis Ngannou at Daniel Dubois sa Riyadh Season, Saudi Arabia. Nakuha naman ni Paul Jake ang number 52 spot kung saan kumita daw ito ng $48 million at nakuha ni Naoya Inoue ang number 81 spot kung saan kumita daw ito ng $42 million sa kanyang pagdefensa ng titulo laban kay Luis Nery at TJ Doheny. At syempre mga boss, kapag napanood ito ng mga kalahi ni Naoya, Inoue Tortol malamang sasabihin na naman nila na iyakan na naman ang Casimero fans. Bakit naman need mag-iyakan? Pati ikaw na humahanga sa kalahi mong Tortol Kono. Hindi ka naman kilalan nun at hindi ka naman mabibigyan maski piso ng kalahi mo, di ba? Balik tayo mga boss sa top 100 highest paid athletes, kung saan nasa number 1 spot ang soccer superstar na si Cristiano Ronaldo. Umabot daw ito ng $260 million. At habang nasa top 2 naman ang NBA star na si Stephen Curry, kung saan nasa $153.8 million ang kinita daw nito para sa taong 2024. Grabe mga boss ang nangyaring salpukan sa lightweight division, kung saan 2 beses pinabagsak ni Keyshawn Davis ang champion na si Denis Berinchik. Una sa round 3 nasingitan itong si Berinchik ng isang body shot, tumiklop ito at muling nasingitan ng body shot. Pagdating sa round 4, pansin nga po natin mga boss na walang ginawang adjustment ang kampo ni Berinchik sa round 3, kaya muling naulit at muling nasingitan ng body shot sa round 4. Dito na nagtapos ang kanilang salpukan at itong si Keyshawn Davis na ngayon ang bagong WBO lightweight world champion may bagong record na 13 wins, no losses, no draws, and 9 by way of knockouts. Habang nadungisan sa unang pagkakataon, ang record ni Denis Berinchik may 19 wins, 1 loss, and 9 knockouts. Maganda sana kung si Tank Davis at Keyshawn Davis ang maglalaban, parehong magaling, malakas at parehong wala pang talo sa tingin nyo mga boss.